Mga ka-sports, eto na naman ang tanong ng buong bayan. Babalik na ba talaga si Kai Sotto? At kung hindi pa, handa na ba ang Gilas? Dahil sa video na ito, aalamin natin ang pinakabagong update kay Kai Sotto kung bakit biglang umangat sa top 4 ang Gilas sa FIBA Power Ranking at kung sino ang tatlong higanteng handa nang pumalit sakalig hindi pa 100% si Kai. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-wanna follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, Gilas Pilipinas Power Ranking Explosion. Hindi biro ang ginawa ng Gilas Pilipinas sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Dahil mula ika-8 na pwesto, umakyat ang Gilas sa top 4 ng FIBA Power Ranking Volume 2. Ibig sabihin nito, hindi lang panalo, dominate talaga ang performance. Dahil nga tinalo ang Guam ng convincingly at ipinakita ang disiplina, depensa at sistema. At ngayon, kinikilala na ulit ang Gilas bilang legit contender sa Asia. So ngayon mga ka-sports, Kai Sotto, ano ba talaga ang totoo? Lumalabas ang balita na hindi raw makakasama si Kai Sotto sa 10 araw na training camp at hindi raw 100% ready. Pero ayon sa mga reliable sources, wala pa pong final na desisyon. Malapit na siyang mag 100% recovery ayon sa ating mga source at kung si Kai mismo ang masusunod, gusto niyang maglaro para sa Gilas. Pero tandaan mga ka-sports iniwan ni Kai ang G-League dati para sa bandera ng Pilipinas. At kung magkakabalik siya, nako, isa talagang certified game changer. Kung wala si Kai, ito ang tatlong tore ng Gilas na pwedeng pumalit sa kanya based lang po sa aking sariling opinion. Unang-una si AJ Ido, ang depensibong haligi. Si AJ Ido ang pinaka-underrated big man ng Gilas. Isang active shot blocker, malakas sa rebounds, kayang magipagsabayan sa international bigs at kung depensang laban kontra Australia at NZ, kailangan talaga si AJ. Sumunod si QMB or si Quintin Millar-Brown. Ang bagong henerasyon, tahimik pero explosive potential. May international exposure, malakas ang katawan, patuloy na nagde-develop sa Japan. Si QMB ang future ng Gilas frontcourt at posibleng breakout players sa second window. Sumunod si Junmar Fajardo, ang veteranong tore. Kahit ilang taon na, hindi pa rin nawawala si Junmar. Experience, leadership, smart positioning. Sa mga dikdikan na laro, kailangan mo ng kalmadong haligi. So ngayon mga sports, total nakuha na ang center position ni Kai, posibleng mag-a-add si Coach Tim Cone ng isa pang player sa Gilas pool. Kaya sa tingin nyo mga sports, sino kaya ang pwedeng pumalit? I-comment nyo sa baba. So ngayon mga sports, anong tsansa ng Gilas sa second window? Sa second window starts this coming February 26. Kaharap ang Australia, New Zealand. Mabibigat pero ngayon, mas mataas na power ranking, mas solid na sistema, mas lalim sa big man. Hindi na po tayo underdog. So ngayon mga ka-sports, ano ang pwedeng mangyari? Kapag bumalik si Kai Sotto, malaki ang upset potential. Kapag wala pa siya, may tatlong tore na handang lumaban. Sa Volume 3, posibleng mas tumaas pa ang ranking ng Gilas. Kaya ngayon mga sports, mga Gilas fans, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito ang dating Gilas ngayon. Ito na ang Gilas na may sistema, may lalim, may panindigan. Kung gusto mong manalo ang Pilipinas, ito na ang panahon. Like, subscribe, at comment ka ng Kai o tatlong tore at comment ka kung sino nga ba ang bagay na papalit kay Kai o ang tatlong tore. Sino ang mas bagay na pumalit sa kanya? Comment your thoughts below. So, laban Pilipinas puso. So, paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!